Okay, good guys, no, meron kaming gagawin ditong whirlpool. So ito guys, ino-on natin siya. Ayan. Tapos start. Dapat guys magbabalance siya. So walang reaction yung motor. So hindi siya nagbabalance yung dapat nagbabalance na yan siya guys. Umiikot na yan dapat. So ngayon, i-check natin kung anong problema nito, no. So ayaw niyang umikot guys, no. So nagkaroon siya ng error, sabi ng ating customer, mayroon siyang error na E920. So yun, no. So E920 na naman guys ang ating gagawin dito. Nandito tayo ngayon sa Central Taguig. No, nandito kami ngayon nag-home service. So medyo natagalan tayo sa pag-upload ngayon dahil nasa bakasyon kami, no. So hindi tayo nakapag-upload ng mga videos. Busy, no. So yung naiwan lang yung mga service team namin. So hindi tayo nakapag-upload ng mga videos natin, no. So yan, no. So ito nga, binubuksan namin guys yung likod para makita natin, para ma-check natin kung ano ang issue nito. So buksan muna natin to guys. So ito nga guys, after natin makuha yung driver board, papalitan natin yung driver board guys. Ito yung dala natin, no. So kapag E920 guys, ang una nyong palitan is yung driver board, no. Yun lagi kasi may problema pagdating sa E920, no. So meron tayong dala kaagad dito. So papalitan natin yan, no. So pero bago yan, no, bago natin papalitan, i-check din muna natin, no. Tingnan natin para sure ball. Tingnan natin kung yung motor ba ay buo, no. Baka mamaya kasi motor din yung sira, no. So yun, so ito babaklasin lang natin to. Sa mga gusto pala magpa-service sa amin, no, message lang kayo sa aming Facebook page sa Northia Repair Shop, or comment lang kayo sa ating mga video, or text kayo guys, nandiyan naman yung number natin, naka-display naman, no. So yun. So ito nga, testerin muna natin guys bago natin palitan, no. I-double check lang natin guys yung motor para malaman natin kung buo pa yung pinaka motor. So ang sukat naman ng motor guys, hindi kayo maligaw. Ang ganitong model, kadalasan ang sukat nito is nasa 12 ohms, no, 12.1, mga ganun. So dapat same reading. Dapat same reading kapag sinusukat nyo guys yung resistance value niya. So ito nga, simulan na namin siyang sukatin para malaman natin kung buo pa ba yung motor nito. So yung nakita natin guys, nasa 12.1. Ayan, no, 12.1. So, okay pa naman, no? May mga reading pa naman tayo nakikita. Dapat yung tatlong terminal, guys, ay equal reading. Yung pula, guys, na sakit, yun po yung papunta doon sa motor. So, wala tayong problema na makita dito sa motor. So, good yung motor niya. No, so, dito naman sa board niya, pag sinukat nyo, guys, wala kayong makukuha ang shortage dyan kapag E920 na error, no? So, ang mas maganda kung palitan nyo na siya ng buo. So, ito na nga, guys, papalitan natin siya ng buong driver board, no. So yan. So saksak muna natin, iset muna natin, tapos after natin maset, i-check na natin kung okay na. So doon pa lang guys, sa pag on start nyo, makikita nyo na kaagad kung working na yung unit. Dapat magkakaroon na siya ng balance or nagtitimbang na yung unit, no. So yun. So i-fix lang natin to guys, no. So yan. So ayan, so testingin na natin. Ayan, pag on natin, so isaksak muna natin, no? Hindi nakasaksak sa likod. Wait lang, saksak, ayan. I-on natin, ayan. Dapat yan, pag start natin, mag-balance na yung motor. Ayan guys, oh, dapat nag-balance siya, ayan. So ibig sabihin, ang naging problema niya talaga ay yung kanyang driver board. So yun, no? So yun po ang naging issue niya. So E920 guys, common problem ito ng mga whirlpool na top load man or front load. Okay, thank you.